Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. It's 7 o'clock in the evening here in the Philippines at pag-uusapan natin itong si Presidente Bongbong Marcos na parang naalarma siya sa sinabi nitong Chinese Ambassador Wang Zilian. Ito ay tungkol sa sinabi niya sa OFW na parang sinabi niya na hindi ba kayo nag-care sa mga OFWs dyan sa Taiwan kung merong mga digmaang mangyari dahil nga dyan sa EDCA na issue na yan. Okay? Yan ang ating itatalakay ngayon. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito itatalakay, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. So, ito yung balita ng Manila Bulletin. Si Presidente Bongbong Marcos raw ay may plano na makipag-usap dito sa Chinese Ambassador to the Philippines. And ang pangalan na si Wang Zilian. And gusto niyang i-clarify yung nakakasupresa, nakakawindang na statement nitong Chinese Ambassador tungkol nga dito sa OFW sa Taiwan. Okay? So, ipapakita ko sa inyo ang detalye dito ng Manila Bulletin at sabay-sabay tayong magre-react dito, okay? Kung ano ang gagawin ni Presidente Bongbong Marcos sa sinabi nitong Chinese Ambassador na ito. Okay? At magre-react tayo. Marcos said this after Huang called on the Philippines to oppose the supposed Taiwan independence by not giving American troops access to the Philippine military bases if it care genuinely about the 150 OFWs in the self-ruled island. So yan ang sinabi ng Chinese Ambassador. Na alam naman natin yung EDCA sites nakapwesto malapit dyan sa Taiwan, no? Mga EDCA sites na yan. Ang ibig sabihin na sa Chinese Ambassador is kung si Presidente Bongbong Marcos raw, o specifically itong gobyerno ng Pilipinas, if nag-care tayo sa OFWs dyan sa Taiwan, iwag rin tayo daw makikialam dyan kung meron mang magiging digmaan na mangyari dyan sa Taiwan against the Americans. No? Na itong US tutulong dito sa Taiwan, no? Sa China Taiwan conflict. Okay? So, naalarma dito ang mga ilan nating senador, naalarma ang mga Pilipino, pati na rin siguro ang ating Presidente Bongbong Marcos. Medyo gusto niyang klaruhin itong Chinese Ambassador na ito sa sinabi niya ng OFWs nga. Sa isang interview sa Bulacan noong Wednesday, April 19, no? The President said, which is ngayon lang, kanina lang yan. The President said he would talk to Huang, which is the Chinese Ambassador, about this issue. So sabi niya dito, I interpret it as him trying to say that you should not, the Philippines do not provoke or intensify the tensions because it will impact badly on the Filipinos. That's how I take it, he said. So parang naiintindihan konti ni Presidente Bongbong Marcos na meron talagang mga OFWs na nandoon sa Taiwan na posibleng nasa peligro sila pag merong mangyaring ng conflict o digmaan, di ba? So ito pong sabi ni PBBM, but I will be talking to the ambassador soon and I am sure he will be very anxious to give his own interpretation of what he was trying to say.
So kung ano man ang naintindihan ni PBBM sa sinabi ng Chinese ambassador, siguro itong Chinese ambassador rin ay meron rin siyang sariling version sa kanyang sinabi. Okay? So inadmit ni Presidente Bongbong Marcos na nasopresa siya sa sinabi ni Wang Silian, no? At dahil dito, no? Sabi niya dito, but thought it could be because English was not Envoy first language. So there's something raw na parang sinabi ni PBBM na the way mag-deliver ng speech ang English itong ating Chinese ambassador is different ang diskarte, yung style ng pag-atake ng pag-deliver ng kanilang English. Okay, yan ang sinabi ni PBBM. Baka siguro raw na misinterpret natin. Okay, kaya nga gusto niyang makipag-usap personal, gusto niyang makipag-usap kay the ambassador para klaruhin nat ang lahat kung anong ibig sabihin. Okay? So I think it must have been an element yung lost in translation. English is not his first language, but I am very interested to know what is that he meant, he said. We were all a little surprised, but I just put it down to the different in language he added. Okay. So, ang sa akin dito, no, the way I analyze it, parang itong si Chinese ambassador, ibig niyang sabihin na wag na lang tayong makisawsaw sa away ng China and Taiwan. Kasi maraming mga Pilipinos doon sa Taiwan. Kapag mangyari nga yung conflict na yan, syempre digmaan, maraming mga OFWs ang mabibiktima dito, no? Casualties, no? Alam naman natin yan. So, yan ang ibig sabihin ni Chinese ambassador, which is lesson learned rin sa Chinese ambassador na next time the way kang magbigay ng statement, klaruhin nyo muna talaga kasi sometimes misinterpret tayo, no? Alam naman natin na malakas na talaga ang tension dyan, no? Ang sa Pilipinas lang tinutupad lang nila yung Mutual Defense Treaty. Kaya nga, kapag may gagawin talaga yung mga Amerikano dyan sa Taiwan, walang magagawa ang mga Pilipino dyan, talagang tutulong. Diba? Basta, noon pa sinabi ng Pilipinas na ginagawa nila yung EDCA sites na yan for defense only. Okay? So, I hope itong mga Amerikano rin ay ganyan din. No? Sabi nga ng mga eksperto, magkaiba yung statement ng mga Pilipinong sundalo at yung sa Amerika. Di natin alam kung ano talaga yung purpose ng Amerika dyan sa EDCA. No? So, hopefully, itong si PBBM at itong Chinese ambassador na si Wang Silian ay magkausap tungkol dito para klaruhin ang lahat. Okay? So, kayo mga audience ko dito, libre kayo mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Anong masasabi nyo? Ano bang ibig sabihin ng Chinese ambassador na ito sa OFW statement niya? Okay? Anong analysis nyo? Babasahin natin yan. Mag-comment kayo. Libre lang kayong mag-comment yan. Okay? Pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So, like and share this video sa ating Facebook at YouTube. At subscribe, follow Don Mar TV na rin para lagi kayong updated sa balita na kagaya nito. Okay? So, see you in my next video. Have a great one. God bless.